Won't be for sale. Kabanata 1, pangarap na umaapoy. Sa makipot na mga iskinita ng tundo, humahalo ang amoy ng usok, pawis at pangarap. Sa bubungan ng kanilang barong-barong, nakatayo si Isabel Flores habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng Manila Bay. Sa ibaba, humahagibis ang mga jeep, naglalako ang mga tindera, at nag-aaway ang mga bata sa kalsada. Ang lungsod ay buhay, magulo at marahas. Pero sa mga mata ni Isabel, ito rin ay kulungan. 23 taong gulang si Isabel. Matanda na para sa ilang, bata pa raw para sa iba. Sa totoo lang, pagod na siya. Araw-araw siyang nag-aalaga ng inang may sakit sa baga habang sinusubukang buhayin ang dalawang nakababatang kapatid gamit ang kita sa paminsan-minsang labandera at tindera ng kakanin. Natapos niya ang vocational school pero walang tumanggap sa kanyang aplikasyon. Laging pasensya na. Isang araw dumaan sa bahay nila si Ate Lorna, kapitbahay nila mula pagkabata. Isabel, may magandang balita ako. May opening sa Malaysia. Medical caretaker. Malinis, maganda ang kita. Malaysia? Oo, legal to, anak. Pinsan ko nandoon na. Nakabili na ng lupa sa Cavite. Hawak ni Ate Lorna ang isang makintab na brochure, larawan ng mga ngiting banyaga, modernong gusale, at pangakong aahon sa hirap. Kumunot ang noo ni Isabel, tumingin sa ina na noon ay inuubo sa loob ng silid. Isipin mo na lang, makakabayad ka ng utang, makakapag-aral na sina Kiko at Lenlen. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Umaga pa lang tinawagan niya ang numerong nasa brochure. Sa loob lamang ng 2 linggo, handa na ang lahat. Kabanata 2, paalam sa liwanag. Anak, sigurado ka ba talaga? Opo, ma. 1 taon lang. Pagbalik ko may pera na tayo. Mapapagamot ka na. Yumakap si Isabel sa kanyang ina. Mahigpit, parang ayaw nang bumitiw. Sa paliparan, sinalubong siya ng isang babaeng nakasuot ng blazer na kulay maroon. Si Marga. Pulido ang ayos, mabango, pero malamig ang mga mata. Siya ang nag-asikaso ng kanyang passport, ticket at kontrata. Pirmahan mo na ito, iha, para sa security mo. Binasa niya ang kontrata. Kaunti lang ang naintindihan. Puro Ingles. Pero ang utak niya ay puno na ng mga pangarap. Bahay, gamot, diploma. Sumakay siya ng eroplano. Isang bag ang dala, punong-puno ng pag-asa. Kabanata 3. Sa likod ng pangako. Paglapag niya sa Kuala Lumpur, hindi siya dinala sa ospital o klinika. Isang tinted van ang sumundo sa kanya at sa 2 pang Pilipina. Mahaba ang biyahe. Tumigil sila sa isang compound na napapaligiran ng matataas na pader at CCTV. Dito ka titira, ani ng lalaking nagbukas ng pinto. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Kinuha ang kanyang telepono at pasaporte. Ipinagtabi siya sa isang kwartong puti ang lahat. Pader, kama, kurtina. Isang uniforme lang ang ibinigay sa kanya. Puti rin. Kinabukasan, tinawag siya sa isang maliit na silid kung saan may mga aparatong medikal. Ikaw ay magiging surrogate, sabi ng doktor na banyaga. Magandang kita ito. Maganda rin ang layunin mo. Pero sa loob-loob ni Isabel, parang may kulang, parang may mali. Kabanata 4. Sisidlan. Ilang linggo siyang inobserbahan. Iniksyon dito, pagsusuri doon. Wala siyang tanong. Wala ring paliwanag. Basta't kailangan niyang sumunod. Para ito sa mga banyagang mag-asawang hindi magkaanak. Paliwanag ni Marga. Ginagawa mo to para sa magandang dahilan, pero hindi niya maramdaman ang kabutihang sinasabi nila. Araw-araw nararamdaman niya ang paglayo sa sarili. Unti-unti, nawawala si Isabel. Kabanata 5. Ang kabilang silid sa kabilang kwarto, may babae ring tulad niya.
Si Lin mula Myanmar. Mahina ang boses, madalang magsalita. 2 taon na ako rito, ani Lin isang gabi. 2 beses na akong nabuntis. Isa doon, namatay. Napatingin si Isabel. Sa loob ng kanilang katahimikan, nakahanap sila ng koneksyon. Magkaibang bansa, iisang bangungot. Kabanata 6. Pagbagsak. Nang magsimulang bumaba ang timbang ni Isabel at nang minsan siyang tumanggi sa gamot, nagbago ang trato sa kanya. Isang araw sinabihan siyang hindi na siya pwedeng mag-surrogate. Hindi ka na kapaki-pakinabang, malamig na wika ni Marga. Inilipat siya sa ibang silid. Mas maliwanag, mas malaki. May mga salamin sa dingding at kisame. Doon siya sinimulang ibenta sa mga parokyanong may pera, may kapangyarihan, at walang konsensya. Tuwing gabi, nilalapastangan siya. Tuwing umaga, tahimik siyang umiiyak sa banyo. Pilit binubura ang kung anumang natira sa kanyang pagkatao. Kabanata 7. Ang lihim na kuwaderno. Isang araw, sa ilalim ng kama, may natagpuan siyang lumang kuwaderno. May sulat ng ibang babae, detalye ng bawat galaw ng mga bantay, pangalan ng mga parokyano, oras ng pagpapalit ng guwardya. Isabel nagsimulang magsulat rin, naglista, gumuhit ng plano. Ang kuwaderno ang naging tanging sandigan ng pag-asa. Ibinahagi niya ito kay Lin. Magkasama silang nagplano ng pagtakas. Kabanata 8. Pagdududa sa tondo. Napansin ng ina ni Isabel ang kakaiba. Ang mga voice message ay parang script. Parang hindi ang anak niya ang nagsasalita. Laging, "Ma, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala." Lumapit siya sa NGO na tumutulong sa mga nawawalang OFW. Inimbestigahan ng grupo at unti-unting lumabas ang katotohanan. Kabanata 9. Pagtakas sa tulong ng tala sa kwaderno. Nagkaroon ng pagkakataon sina Isabel at Lin, gabi. Habang nagpapalit ng bantay, tumakbo sila, tumalon sa bakod. Si Lin, nahuli. Pero si Isabel, duguan at halos mawalan ng malay, ay nakarating sa gate ng embahada. Bit-bit ang journal, walang sapatos, nanginginig sa takot. Kabanata 10. Hustisya at pakikibaka. Isinumbong niya ang lahat. Ibinulgar ang operasyon. Ginamit ng NGO ang journal para ilantad ang sindikato. May mga nadakip, pero marami rin ang nakatakas. Si Marga, hindi na nakita pa. Nagpahinga si Isabel sa shelter. Tinulungan siyang bumangon, unti-unting buuin ang sarili. Kabanata 11. Muling pagkabuhay. Isang taon ang lumipas. Si Isabel ay isa ng tagapagsalita para sa mga biktima ng human trafficking. Sa harap ng mga batang babae, OFWs, at kababaihang nangangarap ng maayos na buhay, ibinabahagi niya ang kanyang kwento. Ang katawan natin ay hindi paninda, hindi ito dapat binibili, kinukuha o inaabuso. Tumayo siya, taas noo, bitbit ang pilat, pero mas matatag kaysa dati. Sa kanyang puso, may apoy na hindi na muling mamatay.